Hi guys, welcome to PJ2 Official Vlog. Ang gagawin po natin ngayon ang sikretong paggawa ng putong bigas. Pakikita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Napakasarap na ito guys. Step by step tuturo ko sa inyo paano ko to ginawa. At pakikita ko sa inyo ano yung sikreto nito para maging ganito ang kaganda ang kinalabasan ng ating putong bigas. Don't forget to like and share and subscribe. Yeah boy! Umpisahan na natin. Ito ang half cup na rice flour, isang ganyan, at 2 cup po ng tubig. Paggaluin lang natin yan. Yan, haluin lang natin. Tapos salang natin sa apoy ng medium lang po ang ating kalan. Haluin lang po natin hanggang sa mag-shuffle po siya sa tubig. Ganyan po, halo lang po. Ito ang magpapaganda sa putong bigas natin. Yan, ganyan. Hintayin lang natin yan lumapot. Basta nasa medium lang po ang ating galan para hindi po siya masunog. Isa pong pinakamaganda, gamitin po yung paggawa ng ganito, yung mga non-sticky para hindi po kayo maaabala sa pagtanggal at hindi masunog. Haluin lang po natin. Yan, lumalapot na siya. Kailangan halo lang po ng halo para hindi po masunog. Yan, tsaka po nasa non-sticky tayo para mas maganda po yan. Yan, haluin lang po natin. Lumalapot na siya. Ito ang magpapaganda sa putong bigas natin. Ito dapat laging nyo nilalagay ito at ginagawa kung gagawa kayo ng putong bigas. Yan. Tapos ayan o, sticky na siya. Ayan. Pag malapot na, itabi lang muna natin. Mamaya lalagay natin yan. Ngayon, pagsasamahin na natin ng mga dry ingredients, maglalagay tayo ng 3.5 cups ng rice flour sa 2, 3, tapos kalahati po. Ayan. Ay, mingilan din po ako ng pabor, paki-like and share, subscribe po sa mga video ko. Sana po huwag kayong magsawang manood. Ayan, sunod natin ng yeast po. Ayan, 1 tablespoon na yeast. Ayan. Tapos susunod natin ng 1 cup na white sugar o puting asukal, 1 cup din po. And then sunod natin 1 tablespoon din po ng baking powder. Ayan, pagsasama-samahin natin yan. Haluin lang natin yung mga dry ingredients. Ayan, haluin muna natin. Ayan. Maraming po salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot lang po yung subscribe and like and share para po lahat po ng video ko mapanood nyo. Yan, pag nahalo na natin yan, lalagay na natin yung 2 cups ng kakang gata o coconut milk. Dahan-dahan lang po natin ilalagay yan, huwag natin bibiglayin. Yan, ganyan lang po. Nakita nyo, dinadahan-dahan ko lang para hindi siya ganong mabigla. Yan, lagay lang po natin yan. Papasalamat nga pala po ako sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga laging nanonood ng mga video ko. Marami pong salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel, PJ2 Official, para lahat po ng mga video ko mapanood nyo. Yeah boy!
Pag nalagay na natin lahat yung kaanggata, haluin natin ito ng maigi para po mag-shuffle po siya. Haluin natin ng bonggang-bonggang paghahalo. Yeah, boy! Yan, yan. Lagay na natin yung pinalapot natin na rice flour. Ito yung sikreto para sumarap ng putong bigas natin. Isa-shuffle lang natin siya dahan-dahan hanggang sa magsama silang dalawa. Kailangan lang talagang haluin ng maigi para maganda pagkakalabasan ng putong bigas natin. Pagtapos natin mahalo, gagawin natin dyan, tatakpan muna natin yan. Tapos, hayaan lang natin siyang nakababad ng mga 1 oras, tapos balikan natin siya. Yan ang isa pa sa mga sekreto ng paggawa ng putong bigas. Takpan natin kung may pantakip kayo para umalsa siya. Ayan, okay na. After 1 oras, ayan na siya. Tapos nyan, umalsa yan konti. Ang gagawin natin dyan, haluin natin siya uli bago natin ilagay sa molde natin na medium size lang po yung gagamitin kong molde para po medyo marami tayong magawa. Ayan, kailangan lang talaga halo ng halo para makuha natin yung magandang mixture. Ayan, okay na siya. Ngayon, mayroon ako yung pitchel ko, yung pinaglagyan ng kaanggata, sasalin ko siya dyan para hindi ako mahirapan mamaya paglagay sa molde. Ayan, pakikita ko sa inyo paano ko ilagay sa molde. Ayan, ayan yung paglalagyan kong steamer. Tapos po, ito po yung molde ko, medium size lang po yan. Ayan, iset na natin dyan. Lagyan na natin isa-isa. Ayan. Huwag muna natin masyadong pupunuin kasi po aalsa po yan. Yung puto natin na yan, aalsa pa po yan mga nilalagay natin. Kaya kailangan po huwag nyo ganun paapawin yung molde natin na medium. Yan, okay na. Nalagyan na natin lahat. Ngayon, isa pang tip dito, bago nyo isalang sa steamer yan, kailangan po yung tubig nyo kulong-kulo. Isang tip po yan, kulong-kulo po ang kailangan ng tubig na natin. Huwag po natin ilalagay yung putong bigas natin, hindi po kulong-kulo ang tubig. Yan. Sinagay na natin. After po 20 minutes, babalikan po natin yan. Hanggang 20 minutes lang po para mas masarap. Yan, after 20 minutes, ito na po siya. You know, yeah boy! Ang putong bigas ni PJT. Napakasarap. Ang bango. Kailangan partner nito kundi dinuguan o kaya mami na masarap. Yun. Tanggalin natin sa sa molde. Ayan tignan nyo yung ang gandang pagkakaluto. Ayan ang lambot. Amoy pa lang, nakakagutom na. Kaya tignan nyo po yung molding ginamit ko. Hindi po nanikit. Ganyan po ang pinalabasan, napakaganda. Hindi po siya dumidikit sa molde. Hindi na po natin kailangan lagyan ng mantika o ng
margarine ang molde natin pag nagluluto tayo ng putong bigas. Ayan, oh. Bali, ano ko dito, magdadalawang salang ako, magsasalang po ako uli. Ayan, ito po yung pangalawang salang. Yun, oh, umusok-usok pa, oh. Nagmo-moist pa. Ayan, sarap nito, sigurado po. Pag ginawa nyo to, uulit-ulitin nyo. Ayan po ang kinalabasan, no? Ayan po siya. Yung 3.5 na cup na rice flour natin, tsaka half na cup na rice flour na pinalapot natin, ayan po kinalabasan. May kinain na po kaming iba dyan. Siguro makakagawa kayo dyan ng kita 60 pieces. Mga ganun siya karami. Yung ganun sukat na rice flour. Ayan, no? Ang bango, sarap na ito. Hindi kayo manghihinayang na magluto nito. Ang partner niyan, eto, mami na mainit. Ayan, no? Ayan, no? Sarap. Tara, kain na tayo. Marami pong salamat sa mga nanood, sa mga nag-subscribe, sa hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe my channel. Thank you po.